Okay, ready? A-record to. Kung anong chikang mapapag-usapan dito, maririnig to ng GE ha. Baka may kalabang kayo sa GE. GE, maririnig nyo to. Okay? So, hindi clustering yung pag-aaralan natin for today, pero isa sa mga method kung bakit magandang gamitin ito over correlational analysis. Yung ginagawa kasi natin is correlational analysis. Mahirap, based sa experience nyo, ano, so, mahirap mag-decide kung alin yung variables na kailangan kong tanggalin based sa correlational analysis alone. So, bibigyan ko kayo ng magandang option. Sir, bakit hindi mo agad binigay yan nung nagka-classification pa lang tayo? Pwede mo itong gamitin sa classification. Kaso, ang trade-off nito, i-give up mo yung interpretability ng result. Ibig sabihin, mahirap nang i-interpret bakit ganun yung nangyaring classification pag ginamit mo tong PCA. Ito is applicable pag gagamitin mo, mas maganda siyang gamitin sa mga clustering. Okay? Pag classification kasi, again, i-give up mo yung interpretability ng result. Hindi mo na alam ngayon kung ano yung value, yung combination ng value, bakit siya naging diabetic. Kasi may gagawin tayo dun sa data, no? So, ito, ang sinasabi ko lang kanina, mas maganda tong option na kapalit ng correlational analysis. Sampulan natin halimbawa yung credit card dataset, meron tayong 28 variables. Tama. Mahirap i-decide kung alin sa 28 yung ititira natin. Di ba nagko-correlational analysis tayo? So bibigyan ko kayo ng isang magandang option. Principal component analysis ang tawag. So intindihin lang natin kung ano yung sinasabi ng principal component analysis. Wait lang, hindi siya nagraran. Ayaw gumana nung keyboard ko. Di ba, ito na lang. So, ganyan na lang. Nasa hulihan na pala ako. Kaya pala ayaw gumana, nasa hulihan na pala. Ayan. So, unsupervised learning din siya. Kagaya siya ng K-means, kagaya siya ng DB scan clustering. Ibig sabihin unsupervised. Hindi natin alam kasi yung specific label niya. Pero specifically gagamitin natin siya for dimensionality reduction. From 28 variables, babawasan natin siya. Ilan yung ibabawas natin? Pero hindi ganun nagwo-work ang PCA. Hindi siya pumipili kung ilan yung babawasin mong variable. Kumbaga, ang ginagawa niya, from 28 variables, kino-convert lang niya yung 28 features sa dalawa. Pinagsasama-sama niya yung information ng 28 variables sa dalawang variable lang. Pwedeng ganun i-decide mo. Pwede sa tatlong variable lang, pwedeng sa 5. So sir, bakit ginagawa natin na ganun? So sabi nga, imagine meron kang 30 features. Paano mo maiintindihan sa 30 features alin lang yung mahalaga? 'Di ba mahirap? Sir, kaya namin correlational analysis. Mahirap mag-analyze manual. Kung makikita niyo yung ginagawa natin, si B1 ba is highly correlated halimbawa sa V2, sa V3, sa B4. Babasahin mo pa kasi isa-isa eh. Okay? So mahirap intindihin. Plus, in terms ng visualization, yung credit card, di ba, pumipili lang tayo ng dalawang features. Halimbawa, B1 lang at saka V2. Yun lang i-visualize ko. Remember, meron tayong 28 variables. Ilan yung possible combination para ma-graph mo siya lahat? Hindi ko nabibilangin, pero madami. Okay? Sa PCA, nire-reduce lang natin yung 28 variables, sabihin na natin into 2. Pero kaya pa rin niyang i-explain yung 28 kahit pinaliit natin sa dalawa lang. Again, hindi tayo mag-eliminate ano. Ang gagawin natin, from 28, gagawa tayo ng dalawang features out of 28. May computation lang tayong gagawin. So, mas madali tayo mag-visualize. Ito na nga, dimensionality reduction. Okay, kailangan mo lang maintindihan alin yung set ng features na nagko-contribute. Pag sinabing most variance, big sabihin, pag sinabing variance sa dataset, ito yung nag-e-explain dun sa 28 variables natin, for example. So, mas madali nating maintindihan
yung highly dimensional na dataset. Halimbawa, meron kang variable na sabihin na natin sa DNA, usually may 1,000 plus variable, DNA sequencing. So, alin lang sa 1,000 variable, yung pipiliin ko kung manual. So, hindi na natin gagawin pumili ng manual. Uulitin ko ulit. Magke-create tayo ng dalawang variable out of 1,000 variable. Pero merong catch. Siyempre, merong trade-off, may sakripisyo tayong gagawin. Okay, ito yung ibig sabihin niya, no? Ito yung ine-explain ko. PCA do not simply choose the subset. Ito yung ginagawa natin sa correlational. Pipiliin ko lang si B1 kasi highly correlated niya yan sa B2. Ganun ang ginagawa natin, di ba? Dito, hindi ganun yung gagawin natin. Magke-create tayo ng new variable para i-explain yung lahat ng variable na nag-exist. So, ganun ang difference niya, no? Principal component analysis. So, meron naman yan sa Python. So, hindi na natin gagawin ng mano-mano. So, ito yung history lang. So, papakita ko lang paano nagwo-work. Pag dadalawang variable kasi madali eh. Madaling piliin kasi dadalawa na. What if meron kang ngayon, dalawang variable, so ang gagawin mo, ipa-plot mo. So, okay lang. So, how about bigyan ka halimbawa ng 3? Okay pa rin, possible. So, how about ganyan? Meron ka pang hindi natatapos. Ibig sabihin, meron pa sa right side. So, dyan humihirap. So, ito yung magiging heat map niya kung ganyan kadami yung variable mo. So, siguro, ang i-eliminate mo lang dyan is yung mga light colored, which is mahirap pa rin kasi sobrang dami. So, ang gagawin natin, yung complex na variables natin na madami, i-visualize natin sa higher dimensional space na tinatawag. I-reduce natin yung dimension para i-train sa mga machine learning algorithm para lumiit lang yung ating specific dataset. Okay, so paano sir ginagawa yan? Transformation, eigenvalue at saka eigenvector. Yun yung concept. Before, pinag-compute kami manually nung college kami ng eigenvalue at saka eigenvector. Hindi ko alam kung na-experience nyo yung advanced engineering mathematics na subject. So, ibig sabihin, mas magaling pala kami sa inyo. In terms ng mathematics, nung curriculum namin ng CPE, way back year 2000, so, yes, 2000. Nag-college ako in 2000, 1999, college na ako. 41 na ako. Yes. Sa millennials kasi, mas, yung mga Gen Z daw mukhang matatanda eh, compare sa millennials. Oh, may sinira kong vlogger, nagtatanong siya, bakit daw yung mga millennials mukhang bata? Siguro sa environment na lang, kaya madaling mag-mature ang itsura ng bata ngayon. Madami kasing distraction, di gaya nung time namin. Aral lang talaga. Tsaka TV na limited ang channel na 6 lang. Wala kaming cable. So, ang way namin talaga is mag-aral. Wala kaming distraction eh. So, fully focused siguro nung time namin sa pag-aaral. Wala kaming Facebook. Mag-hangout lang, magiinom, yun. Ganun lang. Pero ang discussion pa rin is, hindi chicks, mathematics pa rin. From time to time na papasama din yon. Okay? So ito, transformation So ano daw ibig sabihin ng variance na tinatawag? Sabi ko, pag meron kang 100% variance, ini-explain niya yung buong dataset. So gagawa lang tayo ng bagong variables as a subset. Okay? So for example, wag na natin itong So for example, meron kang feature 1 at saka feature 2. Ganito ang ginagawa ng principal component analysis. So ina-analyze niya yung both direction para makapag-create ka ng isang variable na lang. So sir, ano ibig sabihin yan? Okay, magsusulat muna ako. So anong ibig sabihin pag ginawa natin ganyan? So ang ibig sabihin lang niyan, kung nakita niyo yung graph kanina, babalik ako sa graph. Dalawang variable yan, isipin natin So halimbawa, ito ay variable X, ito ay variable Y. Halimbawa lang So ang gagawin ng principal component analysis is ganito. So dalawang variable, halimbawa i-reduce ko lang sa isa. So parang ganito ba? So kung meron ka daw features na dalawa, halimbawa variable X, Y, Z,
ano yung equivalent niya sa isang variable lang. Dalawang variable, i-express ko sa z. Yung correlational analysis na ginagawa natin, alin dito, halimbawa x, y, z, halimbawa bina ang class ko, alin sa x, y, z lang, yung highly correlated, di ba tinatanggal lang natin, halimbawa yung y, matitira x at saka z na lang. Yung principal component analysis, may variable ako na x and y, i-express ko lang siya sa isang variable. Dimensionality reduction, magkaibang method. Yung isa, pipili ka lang ng tatanggalin, dito walang tinatanggal. Ine-express ko lang yung dalawang variable sa isang variable. Kaya kung makikita nyo, straight na yung line. May transformation siyang ginagawa. So kung titingnan natin to, principal component, isa na lang. So ibig sabihin isang variable na lang. Dalawang features, in-express ko lang sa isang variable. Nagigets? Ganun yung gagawin natin. Kung 28 features ka, gaya ng credit card, i-express lang natin sa dalawa. So pag dalawa na yung features mo, anong advantage? Madali kong i-graph. Hindi na ako pipili ng combination. V1 ba o V17? V17 ba o V15? V2 ba o V5? Mas makakatipid tayo in terms ng visualization. Okay? So, ang ginagawa lang niya, based dun sa example, linear combination ng original features. Hindi ko na i-discuss yung equation niya, The more variance the original feature accounts for, the more influence has over the principal components. I-explain ko to mamaya, in terms ng number. Okay? Sa example natin, from 2 features down to 1. So, ang tawag dun, sa isang variable na natin, siya na yung principal component. So, anong trade-off? Anong trade-off? So, for example, pag pinili mo yung variable x and y, ang variation mo is 100%. Tama? Variance. Nandyan lahat ng data. Kapag naging z daw siya, for example, naging 90%. Hindi laging 90%, example lang ito. So, ano ibig sabihin? Kailangan may i-give up ako na 10% na information. Hindi ko na makakapture yung buong idea ng dataset. I-give up ko na kasi yung 10% para sa model simplicity. Okay? Pag sa buhay, parang ganun din. Pag may gusto kang ma-achieve, more or less may kailangan kang i-give up. Okay? Nung nag-aaral ako ng PhD ko, anong give up ko? Give up ko yung chance na magturo sa SLSU ng 1 taon kasi umalis ako Okay? Give up ko yung chance na makakilala ng bagong mga estudyante. Yes. Way back in 2016, hindi ako nagtuturo. Nag-aaral lang ako. 1 taon. Wala akong ginawa. Gumising, kumain, mag-aral. Kahit nasa SM ka, kalaro mo yung anak mo, thesis ang naglalaro sa isip mo. Okay? Hindi siya nawawala sa isip mo kahit anong gawin. Kahit nga sa panaginip Nagko-code na ako. Okay? So, yun lang ibig sabihin. Magiging letter C siya, pero may trade-off. Mag-give up ako ng 10% variation. I-give up ko na lang siya para maging simple. 90% lang yung may explain ng letter C, pero mas simple yung model. Nagigets ba? Imagine mo, 28 variables. Kung pinili ko lang dalawa, may chance na halimbawa 60% na lang ang pwedeng i-explain ng Z. I-give up ko yung 40% para sa model simplicity. Yes, ginagawa to actually sa research. Kailangan may trade-off. Pipiliin mo ba lahat ng variable? 100% ang variance? Mahirap namang i-visualize. O i-convert ko lang siya sa dalawa, mag-give up ako ng 40% na information, kaya ko namang i-visualize. Nagigets ba yung ibig ko sabihin? May trade-off. Sa buhay lagi may trade-off. May kapalit. Gusto mo maging summa cum laude? Maaaring ang trade-off mo, hindi mo na nakakasama yung mga kaibigan mo. Kasi may gusto kang ma-achieve So, totoo yun. So, lang moral lesson? Para wala kang trade-off, ibabalance mo lang yung buhay mo. Huwag puro aral. Nasasacrifice halimbawa yung social relationship. Okay? Lumandi din, maminsan-minsan. Okay? So, ito na ibig ko sabihin, kailangan may kapalit.
Okay? Ito yung ibig sabihin yan. Papayag na ako sa 90% kasi kakaunti lang naman yung ginigive up ko. 10% lang. Kumbaga, mas magbe-benefit ako kahit i-drop ko yung 10% na information. So, ila ibig sabihin ng PCA. Okay? So, yung equation niya, ayan yung equation niya, hindi natin sosolvin. Ito lang yung yung process kung paano niya ginagawa. Okay? From 2 dimension, gagawin niyang 1 dimension. Okay? Ito, first principal component. So, halimbawa yan, ang ginagawa lang niya, iminumove niya yung vector, yung origin, siya nag-a-adjust. Kaya lumiliit yung subspace. So, ganyan lang ang ginagawa. Ang formula nga pala nung is covariance. Kung marunong kayo mag-compute ng covariance, matrix pa rin. Tinatransform lang natin, matrix transformation, hanggang sa maging linear siya. So, ito na yung variable ko. Halimbawa, variable 1, denoted as PC1, variable 2, denoted as PC2. Yan. From 2 variables, halimbawa, gagawin ko na lang isa. Linear transformation. Yan, may mga principal component. Okay, mas madaling explanation. Ito, mas madaling explanation to. So, sample. So, sa madaling example, ito lang kasi naiisip ko eh. So, wag na yung definition. Dimensionality reduction lang ibig sabihin yan. So, ito lang. Ganito lang kasimple. Meron kang 1,000 page na book. Bigyan mo lang ako ng 5 sentences, isummary mo siya. Yes. Mag-give up ka ng details, pero yung main content, masasabi mo na. Yun yung ibig sabihin. Maaaring hindi mo madedescribe kung anong fully yung character, kung anong itsura ng bida, pero madedescribe mo kung anong katapusan ng kwento. Halimbawa, 1 page na nobela, 1 page, 1,000 page, isummary mo lang sa akin in 5 sentences. Again, mag-give up tayo ng detail, pero hindi ko na siya babasahin lahat. Okay? Yun yung ibig sabihin. Kailangan may i-give up ka. So, sample. Bakit kailangan? Sabi ko kanina, mas nagiging simple yung data. Pangalawa, pwede nating i-visualize in terms ng 2D at saka 3D kung dadalawa na lang o kaya tatatlo. Noise reduction, kaya niyang i-filter yung mga hindi mahalagang variables. Siya na yung gumagawa ng paraan. Versus kapag nagko-correlational analysis tayo, kailangan pa nating i-interpret isa-isa. Okay? So, paano daw nagwo-work? So, supposed to be ganito, Kung meron kang halimbawa variable ng prutas, edi may mga description ka, red, round, sweet. Halimbawa, banana, yellow, long, sweet din. Halimbawa, lemon, yellow, oval, tsaka sour taste. Multiple characteristic, tama ba? Kumbaga, multiple variables meron ka para ma-describe yung apple, banana, tsaka lemon. So, what if, ganito na lang yung gawin mo? But first, required din kapag nagpi-principal component analysis na naka-scale ang data. Number 1 rule, i-scale mo yung data bago natin gawing principal yung i-execute yung principal component analysis. Okay? So, kung fruit yung example, i-identify yung characteristic na nag-iiba-iba dun sa mga fruits. So, for example, yung taste might vary more than color. So, kung i-describe ko daw yung mga prutas, pwedeng tanggalin ko na yung kulay. Pag sinabi kong matamis, pwedeng apple, banana siya, definitely hindi lemon. So, ibig sabihin, tinatanggal ko na yung color na feature. Kasi based sa dalawang feature, PC1 at saka PC2, kaya kong i-explain kung ano yung prutas na yun. Yun yung pattern. Magre-rely ako ng variable 1 is taste lang, then variable 2 is shape. Hindi ko na isasama yung color. Nagegets ba? Nagbabawas lang tayo. Sample din. Ito. Meron ka nakitang 3-dimensional picture ni Mona Lisa. 3D ha. Ngayon, nung humarap siya, marirecognize mo pa rin naman siya eh. Tama? Kung sa 3-dimensional figure, kita mo yung right ear ni Mona Lisa,
Nung humarap siya 2D, nawala yung right ear niya, di ba marirecognize mo pa rin naman siya? Nagbawas ka ng feature. Si Joseph ulit ang example ko. Pag si Joseph ba nagpakalbo, nakasalubong mo, marirecognize mo ba siya? Yes, nagbawas ako ng feature. Halimbawa, yung buhok niya ay 10% ng kanyang appearance. 90% may explain ko pa rin na si Joseph yan. Halimbawa, natapyas yung braso ni Joseph ulit. Nakasalubong ko, may buhok. Makikilala ko pa rin naman si Joseph yan. Tama. Na, although ginib up niya yung 25% ng katawan niya, si Joseph pa rin yan. Halimbawa, tinapyas ko yung ulo. Nakasalubong mo na siya. Di ba ang hirap na ma-recognize? Ibig sabihin, nag-give up ka na ng halos 90% ng variation ng data ng katawan niya. Hindi ko na siya ma-recognize. Pag nakasalubong ko siyang putol na yung ulo niya. Yun yung ibig sabihin ng PCA. Although mawalan ako ng kilay, bawa, sinave ko yung kilay ko, feature ko yan, makikilala nyo pa rin ako. Pero hindi totally complete kasi nag-give up ako ng certain information. So, ganun ginagawa ng PCA. Okay? So, in terms ng coding, so, sample tayo ng PCA ha. Tayo ay naka-offline. At, naulan ba? Maulan, kaya siguro wala internet. Hindi ko na i-explain to. Nandun na siya sa PowerPoint. Palalakihin ko na lang para kita nung nandun sa ulihan. Okay? So, may import lang tayo. Alam nyo na yan. Sawang-sawa na kayo dyan. So, since hindi tayo naka-online, ito yung data. Okay, so i-execute ko siya. So, meron akong data, 10 data. X1, X2, X3, X4. So, ang objective natin sa notebook na to, hahanapin ko yung principal components. Hahanapin ko yung principal component niya. Ilan? Tayo magde-decide. Pero para sa akin, 2 or 3 lang lagi. Hindi ako nagbibigay ng 4 na principal component. Mahirap kasing i-graph. 3D pwede pa eh. So, ang basis ng principal component, usually 2 principal component yung kine-create mo, kaya 3. Hanggang 3 para sa akin. So, meron akong X1, X2, X3, X4. Tama. So, requirement niya, i-scale mo yung data. Alam niyo naman tong line na to, Nag-i-scale lang tayo ng data. Malinaw to, Kahit di ko na-explain. So, yung pangalawang code, pang-4, kinonvert lang ulit natin sa data frame. Wala tayong issue dyan. Ginagawa na natin yan. Okay, X1, X2, X3. NumPy, data frame. Yun lang ibig sabihin. I-compare natin sa correlational analysis. Kung gaano, hindi naman mahirap kapag 4. Di ba, nag-correlation tayo. Ayan. Ang correlation niya is ito. Okay? Tapos nag-map tayo. I-map lang natin. Sir, bakit pingak na? So, gumamit lang ako dito ng masking. Mask. So, ibig lang sabihin nito, yung nasa taas na portion ng triangle is hindi ko na isasama. NP, NumPy, 3U. Triangle. Okay? Tapos, NP1's like, usually, yung correlation matrix, kinakrap niya dito sa sa taas. Kaya kung makikita nyo, meron na akong panibagong parameter, mask. Pwede mo lagyan ng masking. Okay? Pag in-execute mo to, same din. Hitmap pa rin, pero wala na yung upper portion. So, kung titingnan natin, highly correlated lahat, So, alin lang tatanggalin natin? Base lang, halimbawa, umaasa tayo sa correlational analysis. So, less than 1 lang, idadrop ko yung duplicate, isosort ko siya in descending order. So, for example, ito siya. Okay, ito na, pinag-interpret ko na kayo. Okay, yung X3 and X4 are exceptionally highly correlated at 0.98. So, candidate number 1, tatanggalin ko yung X4. Tatanggalin ko siya. Sa pangalawa, yes, nag-agree na yung X4 at X3 is highly correlated sa X1. Nakikita ko na dito, matitira dito yung X1. Yun ang ititira ko. Pangalawa, X1 at X2. Although highly correlated sila, hindi naman highly correlated yung X1 dun sa iba. Especially, halimbawa dito, X2
is highly correlated din naman doon sa X4. Ito nga, tinanggal na natin eh. So, magde-decide ako na tatanggalin ko yung X3 and X4 based on their high correlation with X1. Ito, X3 at X4, tatanggalin ko na. Highly correlated sa X1. Ititira ko yung X1. Then at the same time, iiwanan ko yung X1 at saka X2. Para naman hindi isang variable lang yung matira. So, nagigets? Ito yung ginagawa natin. Pumipili tayo ng subset dun sa old method na ginagawa natin. Medyo mahirap to. Okay? Then, i-compare natin siya kung ano yung ginagawa ng PCA. So, ito lang yung kailangan ng PCA. Part siya ng decomposition method kasi dine-decompose mo siya eh. From 4 variables, i-convert ko lang sa 2. So, ito lang yung application ng PCA. May instance ka lang ng PCA. If-fit mo lang sa PCA. Then, bibigyan ka ng 2 parameter. So, explain ko to, explain variance ratio. Ano ibig sabihin yan? Then, ano mismo yung principal components na tinatawag? So, explain ko ano yung explain variance ratio, tsaka ano yung PCA components na tinatawag. So, kung titingnan natin yung data natin, tinignan ko na yung laman ng result. So, ang ibig sabihin lang nito, nung mga data na to, is yung principal component 0 ko is 97.13%. Kaya niya nang i-explain yung X1 to X4. 97.13%. Kaya ko nang i-explain yung X1 to X4. Nagigets? Yung sumusunod dyan, which is yung PC1, ito. Adin mo lang, ito ay 1.9%. Tapos yung PC2, ito ay 0.66%. Tapos ito, PC3, ito ay 0.22%. So kung i-add mo yan, di ko sure, pero ang basis dapat natin is 100. So ibig sabihin, kung pipili ka lang ng 2 variable, ganito lang yung information na gini-give up mo. Halos 1% lang yung gini-give up mo. Nagigets ba? Hindi na ako mahihirapan ngayon mag-eliminate ng variable. Gumawa ako ng 2 variable para i-explain yung X1 to X4. Nagigets? Pag isang variable lang pinili mo, okay din, 97%. Kaya ko daw i-explain yung X1 to X4 ng principal component 0. So, sir, ano naman itong mga nasa baba? Yun na yung components na kailangan natin mamaya para makita nyo. Ito na yung mga value. Ito yung mga bagong value natin. Instead na halimbawa ay ano bang mga value natin before? So, ibig sabihin, itong mga value na to na nasa taas is hindi mo na makikita. I-convert na kasi natin sa principal components. Ito na siya. Itong nandun sa baba. Okay? Kaya, sabi ko, pag gagamitin mo to sa classification, hindi mo na siya may interpret. Pero accurate yung classification, pero hindi mo may explain bakit naging accurate na. Kasi hindi ko na makita yung original na data. Okay? Ang gagawin natin, pwede nating i-plot. Sir, ano yung cumulative sum? Ano lang ibig sabihin yan? So, ibig sabihin lang yan, cumulative sum ng explained variance. So, sample ng cumulative sum. Halimbawa, meron akong 1, 2, 3. Anong cumulative sum niyan? 1, 3, 6. 1, 3, pagpaplasin ko lahat, 6. Okay, igagraph ko lang siya, no? Sa case natin, 97, 1.6, 0.66, at saka 0.22. Tama, explain variance. So, kung gagawin mo yung cumulative sum ng pi, yun lang yung igagraph. Wala naman nag-iba dito. Sir, ano ibig sabihin ng range 0? Mag-umpisa ako sa index 0, tatapusin ko, gaano ba kahaba yung explain variance natin na ng pi? Kung titingnan natin, 4 lang na element. Tama, 0 to 3. Nagigets ba? 0 to 3. Uumpisahan ko yung bar graph from 0 to 3. Yun di ibig sabihin. Tapos yung x-ticks sa baba is from 0 to 3.
So, ganito yung ginagawa nating graph. Okay? Ito yung 97. Ito yung 97 plus 1.6. Ito yung 97 plus 1.6 plus 0.66. Ito yung 97 plus 1.6 plus 0.66 plus 0.22. Cumulative sum. Nagigets ba? Gets pa sana ninyo. Cumulative sum lang, ina-add ko lang. Then na-addin ko yung tatlo. Then na-addin ko yung apat. Ito yung 100. Kung makikita nyo yung graph, 1. 97, 97 plus 1.6, 97 plus may 0.66, aadin ko lahat. Cumulative sum. Okay, ginagraph lang natin para makita nyo. So next, yan yung cumulative explained variance. Then ito, ganito yung explained variance ng principal component 1. Ito na yung variable natin ha. Sa variable 1 natin, kaya niyang i-explain 97%. Sa variable 2 natin, kaya niyang i-explain ng 1.66% na lang. I-give up ko na. Ito is 0.66, ito is 0.22. Pwede ko nang i-give up ito para naman dalawa yung variable ko. Ang variable ko na ngayon is PC0 tsaka PC1. Principal component ang tawag. Yun yung variable natin. So sige, i-graph pa natin. Pabaligtad naman, ito ay script plot. Same graph, pero pababa. Yung pa rin yan. Yung pa rin yan. Ibig sabihin, first component, 97, 1.66, 0.66, 0.22. Pababa lang. So, ibig sabihin, malaki yung contribution ng PC0, 97. So, next, variable loadings. Ito, may explain nito kung gaano kalaki yung contribution ng bawat variable. So, again, ang ginamit ko is yung PCA components, yung nandun sa taas. Nasaan ba yung taas? Ito. So, gagamitin natin yan. So, ano ibig sabihin lang yan? Ito ay PC0, PC1, PC2, PC3. Principal component 1, 2, 3, 4. So, ila ibig sabihin, yung makikita mong value dito, makikita mo din yung value sa baba. Tignan mo. So, igagraph lang natin. Ginawa lang natin data frame. Okay? So, ano ibig sabihin lang nito? Kung iraran ko ulit ito, baka kasi may magbago. So, iraran ko lang ulit. So, tingnan natin sa taas. So, ganito ibig sabihin yan. Ano ibig sabihin ng PC0? Ito yung contribution ng X1, X2, X3, at saka X4 in terms dun sa variable 0. Ibig sabihin, halos nagko-contribute lahat yung X1, X2, X3, X4 para ma-explain ng PC0. Kaya nga 97% yan eh. Okay? In terms ng PC2, ang malaking contribution lang is yung variable X2 sa pangalawang principal component. So, kasi pag ba negative, halimbawa negative 0.9, tapos yung isa ay positive 0.9, parehas ba ang weight niyan in terms ng principal component analysis? So, same weight lang, magkaiba lang kami ng direction. Okay? Hindi porke sinabing negative, hindi na siya useful. Pag negative, gaya nito, negative 49, nandun lang ako sa lower side, pero same kami ng weight ng positive 49. So, yun lang ibig sabihin. Ito yung principal component. Ibig sabihin, ano yung contribution mo doon sa specific na principal component. Okay? Igagraph ko lang. Ginraph lang natin. Okay? So, ibig sabihin lang nung graph, ibig sabihin lang yan, yung X2 ko ang may pinakamalaking contribution doon sa PC1. Which is tama, kasi siya ay 0.81. Ginraph ko lang. So, balik tayo. Paano natin isi-simplify na ngayon? Pumili ka lang ng dalawang component. Sa case natin, PC0 at saka PC1. Tama. X1 to X4, magigilang PC0 at saka PC1. I-give up ko na yung PC2 at saka PC3. Okay, yun lang ibig sabihin nun. Kapag na-give up mo na siya, imo-model mo siya ulit.
Sir, bakit ang n components mo na yung dalawa? Nag-decide tayo, dalawang principal component lang kukunin ko. Kasi based dun sa test natin, kaya nang i-explain ng dalawang principal component yung apat na variable. Sir, ano ibig sabihin ng zero dyan? Di ba dalawa na lang yung nampay ko? Dalawang row. First row, first row. First column, second column. So, ganito yung mangyayari. Yung description ng x1 to x4 is ganito na yung magiging graph. Yan na lang yung x1 to x4 mo. Mas simple. Kaya ko nang i-visualize na hindi ako nag-give up ng ganong kalaking information. So, ito na siya. Okay? Pwede mo ding i-visualize ng 3-dimensional. So, ito na yung x1 to x4 na variable. Tinransform lang natin gamit ay principal component analysis. Ito na yung variable na x1 to x4. Ano, na meron tayong gini-give up na konti lang na information. So, ito yung mga data. Ito yung coordinates niya. Oh. Pag 2-dimensional, kapag 3-dimensional. So, yan yung magiging coordinates. O, sample. Tapusin natin to. So, balik tayo sa DBScan. Balik tayo sa DBScan, ano. Kung di ako nagkakamali, ibalik ko din yung isa nating example. Iko-compare natin yung correlational analysis sa PCA. Wait lang ha. Compare natin. So, DBScan, ito. Credit card. So, kopyahin ko lang. Lagay ko sa lectures. Hindi. Wait. DBScan. Wait lang ha. Ayokong i-replace. Ito siguro. Ika, nasan ako? Wait lang ha. Yung original nating ginawa. Sige, kopyahin ko na lang. I-rename ko na lang ha. So, sabihin ko na lang ito ay 51. Sige, tingin mo na dito. So, ito yung credit card dati. So, hindi tayo gumamit dito ng principal component analysis. Para mas ma-appreciate nyo, i-compare natin yung number ng anomalous na ginagawa, na nadedetect ng correlational analysis lang at saka ng ginagamitan ng PCA. So, kung titingnan nyo yung last part, ayun nyo ha, mahirap mag-interpret ko nung tatanggalin mo kapag correlational analysis. So, mahirap talaga. Pero, nag-decide tayo na V7, V17 at saka V10. Kung titingnan nyo yung result ng DBScan sa baba, ito yung ibig ko sabihin. Kaya ito yung mahirap gamitin. Nakadetect tayo ng cluster na anomalous is by a combination ng B1 at saka V2. Kaya, ang lalabas dito, kung mapapansin nyo, based dun sa analysis natin, kapag B1 at B2 lang, dalawa lang yung nadedetect natin na anomalous. Tama ba? Sir, bakit dadalawa lang? Hindi, nasaan kasi yung information ng V3 hanggang V25? Hindi naman kasama dyan eh. Tama ba? So, pag gagamit tayo ng principal component analysis, yung 25 variables, pagsasaksakan ko lang siya sa dalawang variable. So, ibig sabihin, kaya kong i-explain. So, kung mapapansin nyo, dadalawa lang yung na-detect natin. Kasi dalawa lang naman yung variable na ginamit ko eh. So, baguhin natin yung approach. So, gamitan natin ng PCA,
yung clustering. Same code din ito ha. So kung irara natin siya, ito yung credit card, nag-drop tayo ng time, amount, at saka class. Hindi natin kailangan yon. Okay? Ang kasunod na agad is principal component analysis. Sir, nasaan yung scaling? Hindi na. Naka-scale na yung data. Binigay sa atin, naka-scale na. So, ide-decompose natin siya. So, kung makikita nyo, ide-decompose natin siya. Then, kung iraran mo yung same code na pinakita ko sa iyo kanina, ang dami. So, ito ibig sabihin, dito ka magbabase. So, ano ibig sabihin lang yan? Sa variable ko na PC0 na transform, meron akong 40% na may explain. Nagigets? Pag pumili ako ng dalawang variable, 50% na yung may explain from B1 hanggang V28. Kaya kong i-explain yung information kapag bumili ako ng dalawang variable from B1 hanggang B28. Nagigets ba? Ang gini-give up natin is halos kalahating information. So, anong trade-off? Kaya ko siyang i-visualize, mas madali. Ang trade-off ko is mag-give up ako ng 50%. Halimbawa, nag-decide na tayong, sige, okay lang. Para ma-visualize ko lang at ma-detect ko lang yung maraming anomaly, sige, payag na ako, dalawang variable, 50% variation. Kung gusto niyo yung tatlo, makakakuha ka ng around 60%. Mag-give up ka ng 40%. So, halimbawa, nag-decide tayo na 50%, So, ibig sabihin, gagamit lang ako ng PC1 at saka ng PC2. Yan, imo-model ko siya. Dalawang variable lang, yung data PCA ko na DF. So, ibig sabihin, yung aking 28 variables, ito na ang equivalent. Variable PCO0, variable PC1. 10,498 rows. Nagigets ba? B1 hanggang V28, ito na lang ang equivalent niya. Tinransform ko na kasi. Kung dadalawa na yan na variable, mas madali na siyang i-visualize. So, ito yung component natin. No? Yan na itsura nung graph. Sir, naka-DBscan na ba yan? Hindi pa. Pag pinadaan mo siya sa DBscan, ako na nag-decide, hinanapan ko na para hindi na kayo mahirapan. Pero sa mga exam, kayong maghahanap niyan ha. Okay? So, minimum samples ay 2. Sir, bakit nga agad ang minimum samples ko ay 2? Kasi dadalawa na yung variable ko eh. Ang best practice, i-multiply mo lang. Dito, tumatama na lagi. Hindi ka na mag-a-adjust ng minimum sample. Kung tatlo yung variable mo, bawa ay PC1 to PC2, ang minimum sample mo is 6. More or less, 90% of the time, tama na tong minimum sample. Kasi gumagamit na tayo ng principal component analysis. Ang lalaruin mo na lang is yung epsilon value. Again, in comparison dito sa ginawa natin before, na nakaka-detect tayo ng dalawang cluster lang, anomalous. So, itry natin, i-cluster siya ng PC1 at saka PC0 lang. Kasi ito na lang naman ang variables natin eh. So, pag kinluster natin siya, nakaka-detect na tayo ngayon ng error. Eka, iraran ko ulit. Okay, iran ko ulit ha. So, iran natin. Baka nga may error. Ayan, yan. Wala na yung error. Ito yung cluster natin. Ang daming cluster. Pero, ang moral lesson dito, tingnan nyo muna to. So, ipiprint ko lahat ng na-detect ko na cluster is negative 1. Okay? Gusto nyo malaman gaano kahaba yung cluster na negative 1? I-print mo lang yung length. Ito, ipiniprint lang natin gaano ba kahaba. Meron tayong na-detect na 235. Nagigets? Lahat ba yan is valid? Remember, dun sa dataset natin, nag-uumpisa ang anomalous value 10,000 index and below. So, ibig sabihin, mali ito. Tama. So, bibilangin natin yung tumama. So, ang gawin mo, bilangin mo yung length ng data frame na cluster 1 starting from 10,000 below.
Then, titingnan natin ilan yung na-detect niyang anomaly. 189 versus 2 dun sa previous example. Nagegets? Hindi ko na kailangan maghanap ng possible combination para ma-detect yung anomaly. B17. Sipin nyo gaano karami yan ha. B18 versus B19. Baway B28, V1. Sipin nyo yung dami ng combination. So, pwede na sa akin yung 189. As compared to previous method, padalwa-dalwa lang tayo. Okay? Ano yung statistic niya in terms ng dataset natin? Okay? Yung tunay na data, 492 ang fraud. Bakit? From 10,000 hanggang 10,491. Yun yung fraud. Sa original data, di ba may class? Tinanggal lang muna natin para makita natin kung kaya ng DB-scan makapag-detect ng ng anomaly. Okay? So, ibig sabihin, hindi siya ganun naman ka-perfect. 189 out of possible 492 anomalous data yung na-detect. I-compare mo yung ginagawa natin before. 2 out of 492. Sino mas mataas ngayon? So, pipiliin ko na to. Okay? So, ibig sabihin, kalimutan nyo na yung correlational analysis. Hindi na tayo gagamit nun. From now on, gagamit na tayo ng PCA moving forward. Sir, ba't mo lang ngayon mo lang tinuro yan? Para ma-appreciate nyo kung anong hirap kapag manually nagbabawas ka ng variable. Sa PCA, automatic siya na yung magko-compute para sa'yo. I-decide mo na lang kung satisfy ka ba sa 60% lang na variation, sa 50% lang, okay? Sa 90%, satisfy ka ba? Ang trade-off mo is magiging simple lang yung data. Para sa akin, okay na to. Para sa akin na, nakadetect ako ng 189 versus previously is dalawa-dalawa lang. Hindi na ako mag-iisip ng possible combination ng variable para i-graph. So, para sa akin, mas madali ito. Okay? So, yun yung moral lesson ng principal component analysis. Mas madali siyang gamitin sa mga clustering. Hindi ko siya nire-recommend sa classification. I-give up mo ang explainability. Kasi hindi ko na alam kung ano yung value niya eh. Halimbawa, saan to nanggaling? Bakit 11.36? Ito ay combination ng variable V1 hanggang V28. Yun na ibig ko sabihin. Hindi mo na siya may explain. Kailangan mo bang i-explain kapag clustering? Hindi naman eh. Yung classification, kailangan mo i-explain. Bakit pag mataas itong variable na to, diabetic siya? Hindi ko na to may explain. Kasi hindi ko na alam ano na yung nangyari dun sa value. Naka-transform na kasi eh. Okay? So, ganyan maging data analyst. Sa totoo lang. So, try nyong i-pursue tong career na to. Napaka-rewarding, promise. Hindi siya na-outdate. Sabi nga nung mga estudyante ko, sir, maglaylo ka daw sa web. Bakit daw? Saturated na daw ang web development eh. Sa totoo lang, marami ng web developer dyan. So sabi nila nung nasa industry sila, anong hinahanap ninyo? Sir, gusto namin mga IT, mga engineer na marunong sa data. Kasi yun daw yung in-demand ngayon. So yan, binigyan ko na kayo ng idea. So pag-graduate nyo siguro next year, bahala na kayong i-enrich kung ano yung tinuro ko. Maaring mas gumaling pa kayo kaysa sa akin someday. Which is okay lang. Proud kami nun. Okay? Maaring pagbalik mo dito, ako na ang tuturuan mo. Sir, ito yung bagong method. Which is okay, which is fine. Okay? Pero hindi nyo maikakaila, ang ipagmamalaki lang namin, isa amin ngayon nag-umpisa. Di ba? So, okay lang sa amin. Mas gusto nga namin, mas magaling pa sa amin yung estudyante. Sa akin, okay lang. Kasi parang parang proud moment namin. Mas magaling pa siya sa akin. Kahit yung mga high school teacher ko,
Sasabihin nila, "Uy, ang galing-galing mo naman." Konti lang, ma'am. Pero nakikita mo sa mata nila na ang proud talaga nila. Kasi parang parang may ginawa sila sa yung stay nila sa mundo na may ginawa silang malaking bagay. Okay? So may mga ganyan. So sige, tapusin na natin diyan. Then i-upload